Senate website is down because hackers vandalizes it as a protest. Totoo ba? Tingnan nga natin. Grabe naman. Ba't naman? Bumabagal yung internet ko kasi pagka naka-virtual. Totoo, may mga ano ba kung ano yung mga ginawa? Grabe, no? So, yung mga hacker pro admin ganon o pro win gatchalian o pro ano? Puro kalokohan, walang mga yan. Ito na. Punta tayo rito. Ito kasi sinagot ni Congressman Ortega yung sinabi ni Sara na yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Parang napaka-absurd naman itong mga pinagsasabi rito ni ni Sara Duterte. Paano mangyayaring ganun? Magkaibang institusyon. Tapos sinagot katuloy ni Congressman Paulo. Pucha, yung mukha ni Balikod dito, kamukha. Asan na yung wala tayo ng hindi ko na save. Bumabagal yung ko yung internet ko. Okay. Breaking news. Ayan Transparency is not optional. Activist claim Senate website breach. Ayan. Alisto naman yung mga natin. Yung Team MR. Ayan Guys, and siyempre of course, thank you rin kay Boss B sa ating breaking news. Transparency is not optional. Hacktivist claims Senate website breach. Ayan, a Filipino hacktivist group identifying as Nullsec Philippines said this after claiming responsibility for the purported defacing of the Senate website. The Filipino people entrusted you with the power, responsibility, and the duty to serve the nation, not personal interest, political dynasties, or corrupt networks. Nullsec stressed in a social media post the late Wednesday night, kagabi pa pala, every peso lost to corruption is meal taken from a family, a classroom. Okay naman yung advokasya nila. So, ayan, madaming commercial, hindi ko masyado. Thank you for that, Team MR, thank you. Balik na tayo dito sa ating discussion. So, ang ating pang-apat na topic. Si Sara kasi sinisisi ang admin. Diyan daw sa kalokohan ni Alan Cayetano diyan sa Senado. Patay. Pwede ba yon? Huwag na natin pag-usapan yung institusyon Anong control ni PBBM? Opposition nga si Alan Cayetano. 'Di ba? Kaya sabi ni ni Congressman Ortega, mga allies mo rin ang nasa sentro ng gulo. Paano 'yun? Pero pag tinalian mo si Sianguso, si Alan Cayetano, sigurado titinuyan Titinuyang Senado. Kaya ayan Paulo Ortega kay Sara, mahirap sisihin ng Malacanang kung mga kaalyado mo rin ang mga bida sa gulo. Sara, sinisi ang admin. Ortega, mga allies mo rin na may nasa sentro ng gulo. Sabi tuloy ni Congressman Ortega. Kanino ba talaga ang responsibilidad? Kaya ka nasusuple. Ang lalayo kasi ng mga lohika mo. The core issue here is simple. VP Sara Duterte points to the administration when discussing the Senate turmoil, Pero, ayan barado ka kay Representative Paulo Ortega. He argues na mahirap sisihin ang Malacanang. Tama nga naman, kung karamihan sa personalities involved, mga political allies mo, Sara. Anong inireklamo mo? Anong mga binuboka mo dyan na sablay? The discussion is not merely about personalities.
kundi tungkol sa logic, accountability at kung sino ba talaga ang dapat na managot kapag may internal conflict sa loob ng isang institusyon. Ako no? Paano mong ibibintang? Kunyari, sige, anuhin natin, hindi man tama, pero kunyari, isang Duterte Black, no? Sa Senate at isang Senate of the Philippines. Magkahati. Ngayon, ang nanggulo, yung Duterte Black. Kilala naman natin yung Duterte Black, anti-administration, anti-PBBM, di ba? Kakontra, oposisyon nga sila eh. Ngayon, nanggulo yung mga kakampi mo. Ayan, kita nyo? Yung kaguluhan dyan sa Senado dahil kay PBBM. Sabi, baliw-baliwan lang. Baliw-baliwan? Fair ba? Nasisihin mo yung administrasyon kapag ang pangunahing aktor sa controversy are people coming from the same political circle? Puti si Alan Cayetano, Robin Padilla, si Bato de la Rosa. Oh, syempre Pia Cayetano, kanino ba kakampi ang kupal din na yan? Sino ba babaril si Aplaska dyan? Mga tropa pips VP Sara Duterte claimed that the confusion inside the Senate reflects the leadership of the administration. Pero, suplak siya kay Representative Paulo Ortega. O, ang sabi, Oy, Sara, kupal, mahirap i-connect agad sa Malacanang ang gulo. No? Ang mga pangunahing personalidad na nandyan ay mga kakampi mo kagaya ni Cayetanong bakla. If the people creating the controversy are not directly controlled by Malacanang, bakit doon agad ibabagsak ang political responsibility? Ang lakas sa politika ang lakas pamulitika ng walang yan to. No? And this is where the argument becomes interesting, mga kababayan. Mas interesting pa sa eksena na kahit may putukan, nagbubudol fight yung mga dating Senate majority at chill-chill lang nagtatawanan. The point raised by Ortega is that accountability should start. It should start where the actual decisions and actions originated. Hindi agad kung saan convenient ang political blame. Hindi po dapat ganun, di ba? Mga birador, one reason this rebuttal is gaining attention is because it attacks the logic of the accusation rather than attacking personalities. Ganun. Ganun mag-rebut. The question becomes simple. Who actually created the conflict? Who made the decisions? And who participated in the controversy? Sila Tito Sen ba? Si Senator Ping Lacson ba? O sila Marcoleta? O sila Alan Cayetano? O si Robin Padilla? Si Bato de la Rosa? Sino nag-create ng conflicts? Kaya easy lang kayo mga tropa. If the major players belong to the same political network, does it automatically become fair to hold Malacanang responsible for everything that follows? Kaya yun yung question ni Rep. Ortega. Yun yung nilapag niya sa mesa. Kaya wag ka masyadong madrama, Sara Duterte. Mas madrama ka pa sa walang luhang pag-iyak ni Pia Cayetano. Before assigning blame, no, people naturally want to know who actually committed the action being criticized. And that is why many, no, sa publiko are focusing on direct accountability rather than broad political accusations. Putya, bintang agad Bintang agad. Mga tropa, what makes Ortega's response effective is that it forces the discussion back to responsibility and evidence. Wag kang aalis, wag kang tatakas.
Doon muna tayo sa responsibilidad at ebidensya. Sino ang may gawa? Instead of asking who can be blamed politically, the discussion shifts toward actually caused the problem in the first place. Sino ba? But have you noticed something? The more the issues is examined, the more people start separating institutional issues from political messaging. Kaya huwag kayong kadiri. Ha? Huwag kayong kadiri, mga Duterte. Sobrang disgusting. Mas disgusting pa dun sa pagtapon ng basura ni Baste sa harap ng DENR. Kadiri kayo. Baboy. If accountability is going to mean anything, it must be connected to actions, decisions, and direct participation, not merely political labels. And this is why Ortega's argument resonates, no, with many administration supporters. Kagaya ko. Responsibility should follow the facts, not simply the narrative. Hina-high blood nyo ako, gago kayo. Kaya alam nyo, no, mga mandirigma, in the end, the debate is not only about Senate politics. The bigger issue is whether accountability should be based on evidence and actual involvement. Diba? O magbabase lang ba tayo sa mga political accusations na walang patunay? At sa mga many observers na kagaya ko, Ortega's challenge is simple. Before blaming Malacanang, first prove that the Malacanang actually caused the problem. Kung napakadali lang, determine kung sino yung mga actually nakasali. Eh di sana, shoot na. Shoot ng ina mo ka. Parang ganon. Hindi, dyan naman magaling si Sare. Mag-blame. Diba? Lahat ng uri ng pagbi-blame, alam niyan. Victim blaming. No? Pugot ulo blaming. Hindi binigay relo blaming, itok-itok blaming. Uking yan, ang dami mong blaming, hayop ka. First prove that Malacanang actually caused the problem. Patunayan mo muna, ungas. Yan yung problema no? Sa mga taong ganito. Ang hilig magbintang. Alam nyo, kaya ako, mas gusto ko talaga, ano tayo more on reaction lang tayo dun sa issue. Hindi tayo yung mismong gagawa ng mga issue. Hindi tayo yung magbabanggit na ganito yung issue. No? Doon lang tayo. As much as possible. Ako, mahirap nang kumawala, no? Sa perception nyo na bias ako pagdating sa administrasyon because pro-admin ako and it's very obvious. Pero of course, ako sa utak ko generally I really wanted to remove that bias bago ako mag-create nung research ko. Pero it always ends up ako mahilig ako magsilip dun sa another angle no, na baka pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Sara Duterte, Boy CC number 2. Sabi. Ni Boss Nole. Ano yan? No left, no right, just center. Ang pangalan niya, ayop, ang haba. Punta na tayo sa ating next topic. Ito parang mabilis yung facing natin, no? Pag nabubuisit ako kasi napapabil. Pero kayo ba? Kanino kayo kampe? Kay Sara? O kay Ortega? Kasi alam nyo, no? Kaya hindi, kanina ko pa gusto itanong yun, pero it feels very awkward kasi nung ginagawa ko yung aking research, feeling ko talaga, Boplax lang talaga to si Sara Ang layo talaga ng sablay niya No? Kasi, biruin mo, makakaalyado mo yung mga nagsisigaw doon. Yung mga gumagawa ng katangahan doon.
mga madalas kasama mo yung mga nandun, pero putya, eto. Yung mga kakampi mo ang gumawa ng kalokohan, ang sinisisi mo yung mga kalaban mo. Oh, anong klaseng logic yun? 'Di ba? Mapapa what the heck ka na lang eh. Just an ordinary centrist. I like both far left and far right politics, kaya eto name ko. Oo, si ano rin, centrist. Si Senator Antonio Trillanes. Kasi before nung na-interview ko siya, I think it was like 3 years back. Ang sabi niya, centrist siya eh. No, sabi ko, ano ba yung, especially pagka the way you lead, ano yung gamit mong as a leadership, no? Yung, sabi niya, kung hindi naman as a leadership, pero centrist ako. Sabi niya ganun. So anyways, punta na tayo sa ating panlimang tatalakayin, no? Dislike yung dalawa. Punta na tayo sa ating next topic, guys. Okay? Magandang araw po sa lahat, dun sa mga nandyan. At shoutout sa inyong lahat. Ito na, ang walang ya. Bakit kasi naiba yung numbering natin ng picture kanina? Kasi it was supposed to be this. Ayan. Ito kasi yung timeline. Dito, ito kasi yung patunay na kung saan talagang itong si Baligod, no, ay talagang noon pa nang wawalang yan na to. Ito na yung galawan niya. 'Di ba? Nagkaroon ng PDAF list. Ngayon naman, mali-maleta daw. Ngayon, mali-maleta yung pautot niya. May listahan naman pinagbigyan ng maleta. Ganun na ganun din, wineponize niya yan. Wineponize. No? Para siguro kabahan ka pagka nakalista ka dyan, dali ka. Hindi mo ako pwedeng banggain. Pwede kitang ilista rito. Ganun yan eh. Magpo-post nga ako mamaya. Diba? Oh, ayan oh. Sabi dito sa picture, 2014 na mali. 2026 may correction na naman. Noong 2014 sa PDAP list issue, eto yung sabi niya, Miriam raised possible disbarment. No? Yung list issue drag names into the scandal. Later, Baligod clarifies Miriam was not in his original list. Wala naman daw pala. Patawa. Oh, tapos ngayon 2026, 18 maleta boys. Punya may pautot pa to si Baligod eh. Sabi niya, kung wala na kayong tiwala sa mga maleta boys ko, huwag kayong mag-alala. Meron pa rin naman akong meron pa rin daw siya nasusunod. Sabi ko, anak ng tokmol. Totoo ba? Meron siyang bago, fresh na fresh, 14. 14 maleta boys ulit. Mga Marines na daw to, for sure. Looking ngayon. Ayop, ginawa ng negosyo, ginawang hanap buhay. Kapal ng muka. Ito, Baligod timeline. Pattern na ba o paulit-ulit na pagwawasto pagkatapos ng public damage? Matapos na mag-iskandalo, pagbintangan yung mga tao, tapos pwede palang i-correct, pwede palang i-adjust yung mga listahan na yun. Aba, magaling kang kupal ka. Oh. Noong 2014 at 2026, parehong may correction. Bakit pa ulit-ulit yung issue kay Baligod? Pattern na ba? Kapag may nabanggit na pangalan, saka may pagwawasto pagkatapos, pagka merong umangal. Ngayon, saan tambak yung kaso nito tsaka ng 18 Marines? The issue being raised here is not only about the correction that came later, kundi bakit serious allegations were already circulating before any official clarification appeared? Etong pinapakitang larawan, no? It's comparing two different controversies separated by many years. Magkahiwalay ng taon. Pero parehong allegedly followed by corrections after intense public attention had already been developed. Tingnan nyo yan. Nung na-scrutinize yung mga listahan, papalit-palit, pero nakita nyo yung mukha ni Baligod kung paano siya kung paano siya mambogus. Hindi, ganito po yan. Putya hayo, pag
pag ang simula, no, yung talagang ganon, mambubudol yung walang yang ganon. Magkasunod po kami, ha? Magkasunsun kami, nakaganyan, no? Si Saldi ko nandito, anak ng tukmo lang po, kwentong kupal. The strongest angle here is credibility. Because if corrections repeatedly come after public damage, natural. Many people, no, pati yung publiko, magtatanong whether this is merely coincidence or a recurring or pabalik-balik na pattern. Mga mandirigma, one reason many people stop and pay attention to this image is because the discussion focuses on timeline rather than pure emotions or reaction. Tingnan nyo naman, no? 2014, bogus. 2026, pucha, pabugus ng pabugus ang walang yang yan. Di ba? Bogus talaga. Pero sandali lang, ha? Mga tropa, if a correction arrives only after allegations have been already spread throughout the public sphere, sapat ba yun to immediately undo the impact of the original information? Wala na eh. Nangyari na, the damage has been done. Hindi, sorry, mali kami. Ganon? At yan yung malala eh, mga kababayan, yan yung malala. Mas malala pa sa pagmumura ni Duterte sa Diyos at sa Papa. Hindi, mas malala yun. Mas malala yung ginawa ni Duterte yun. Because in public controversies, the first impression often travels much faster than the follow-up explanation that appears afterwards. Di ba? Ano mas nauuna? Mas mauuna mo masisira kaysa yung pang-repair mo. And once a name has already been linked to a major issue in the public eye, mahirap nang i-erase agad. No? Yung impact, even a correction follows later, wala pa din. Mahihirapan. Kasi, punya, abogado ka pa. Di ba? Eh, ang problema, puta, inaraw-araw mo na yung pagsisinungaling. Ginanahan ka na masyado. Masyado ka ng ginanahan. Mga birador, ha? Credibility is not measured only by the strength of an allegation, but also by the accuracy of information. Bago pa yan i-release sa publiko. Punta dito sa image comparison, ayan Okay na. Halos isang dekada yung pagkakamali mo. Pero pareha lang, ha? Boss Remy Rivera, Boss Romnick, dapat madisbar ang animal na yan. Oo nga, no? Ayop na yan. Wala siguro kaso si Baligot, kaya pinagkakakitaan na maleta, sabi ni Ma'am Sara T. Mendoza sa Facebook. Puta, ang kapal ng mukha, no? Ayan, Isang dekada yung kabulastugan. Walang hiya-hiya eh. Walang hiya-hiya. If the public repeatedly sees correction after major allegations, hindi ba natural for them to start questioning the overall reliability of future claims? Hindi yung kakapala mo yung mukha mo na parang wala na kayong tiwala sa 18 Marines. So sige, eto na, lalabas na ako ng bagong 14 Marines. Patay! That is now becoming the center of the credibility discussion. Upal ka kasi. And this is where the bigger questions enter the discussion. Mas malaki ba sa tanong na bakit grabe ang Facebook Live ni Alan Peter Cayetano na naging Senate President siya kunyari ang Senate President? It is only natural for the public to ask whether the information was properly verified before bago siya pumasok
sa national conversation. Because the more serious allegation, the greater responsibility to ensure the facts are accurate before making them dun sa publiko, before you make it in front of the public. Ito mga tropa, sa dulo, the biggest question raised by the image that I'm showing you right now is simple. Are these isolated events, or is there a pattern that the public is beginning to notice? Budol, budol, budol. To keep the discussion fair, each case still needs carefully examination together with the available evidence before reaching any final judgment. Pero alam nyo, no, pansinin nyo, Boss Batman, shout out! 2014, 2026, di nagbago pagmumukha ni Baligo. Oo nga, no? Mambubudol pa rin. Hindi, magkapares. Kasi 2026 to. Parehas lang. Hindi magkaibang picture yung ginamit eh. The discussion goes deeper. People are no longer debating only the allegation but also the credibility of the source presenting them. Kasi natural. Ang dami mong sablay eh. Gusto mo, ayaw mong magpa-scrutinize. And this is where the details become unbelievable. Mas unbelievable pa sa magnanakaw na nagsoli ng sukle. Pwede ba yon? If corrections repeatedly come after names have already been dragged into controversy, natural lang eh. No? For the public to demand stronger verification before accepting the next accusation. Gusto nyo, meron na naman silang bago? Anak ng tipaklong oh. Hindi na nag-comment si Ma'am Chaicha, di kasi natin binati, wag natin batiin yun, magmatigas tayo. Si Reza Force, oh. And this is where it becomes clear. Diba? Why credibility is the real story behind every controversy. Yun naman talaga eh. Sa bawat kontrobersiya, may totoong katotohanan. Depende lang kung paano nila itinatago sa pamamagitan ng propaganda at kontrobersiya. Mga mandirigma, in the end, allegations may create major headlines, but credibility will ultimately determine whether the public continues to believe them. Because in public controversies, corrections matter. Pero many people will still ask why they arrive only after the damage had already been done. Huwag ganun kakapal yung mukha nyo. Pucha, hindi, pwede naman kasi kami mag-sorry later eh. Ganon, puking hayop. Pucha, nagnakaw si Laila de Lima, nagnakaw si Trillanes, nagnakaw si Boying, nagnakaw si Castro, si Franz Castro, nagnakaw si Martin Romualdez, nagnakaw si Loren Legarda, nagnakaw si Mark Villar. Pucha, ang dami niyong pinagbibigyan eh. Pero, pag sumangayon sa inyo, okay, uncheck na natin to, okay na si Loren Legarda, pwede na nating i-drop yung issue sa kanya. Hoy, si Speaker Martin, medyo huwag natin, sisihin natin yan, gawin nating mastermind. Si Chis Escudero medyo bumaliktad pwede nating banatan to. Pwede natin bigyan ng maleta to kunyari. Puta ganyan? Tapos gusto nyo maniwala kami dahil meron na naman susunod na 14? 14 ng ina nyo? Eto guys. Kaya, talinuhan lagi natin sa panonood. Talinuhan natin sa pag-aanalisa. Wag tayo masyadong nagpapapaniwala sa mga kabulastugan na ganito. Tingnan nyo naman pagmumukha na ito. Ay, hindi yan. Malalagtaw nga. Ayan, tingnan nyo yung pagmumukha na ito. Kahit yung mga sinungaling, di maniniwala din dito. Itsura pa lang eh. Alam mo yung
meron talagang karakas na alam mo, putya magsisinungaling eh. Kahit hindi pa, wala pang sinasabi, yung itsura nito, wala pang sinasabi, nagsisinungaling na eh. Ganun yung datingan ng mukha niyang hilat siya nito eh. Hilat siya ng mukha nito, di ba, Molinela Negrela? I am Batman, bossing, shout out. Kaya sabi ko sa inyo, putya, minsan, kung mapaghinala ka sa mukha pa lang, hindi nyo masisi yung mga taong ganun eh. Kasi minsan, terno talaga eh. No? Terno sa mukha mo yung ugali mo. Anak man toko. Sa tingin ko, idol ni Boss B to eh. Punta na tayo. Punta na tayo sa ating next topic, mga kapatid. Oy, maraming salamat, no? At patuloy kayo nandyan, no, sa pagsuporta dito sa ating diskusyon